Mas marami po sa mga kababayan natin ang duda sa credibility netong si Congressman Leveste. Talaga naman kasi nakakapagtaka. Unang-una, paano daw napunta sa kanya yung mga files na yon? Yung files na yon. Pero dati na rin kasing ibinalita na mukhang ito ay sapilitan niyang kinuha at hindi talaga iniwan sa kanya. Kasi daw, yun yung unang pinagtataka ng mga kababayan natin dahil pwede naman daw itong iiwan sa asawa mismo na si Cabral para diretso na nga sa mga kinauukulan. Mukhang mas safe yung ganon. Dahil sa isang politiko iniwan, may mga kaalyadong politiko yan at posible talaga na protektahan niya yung mga kaalyado niya, yung mga nasa paligid ng mga Duterte. Yun ang nakikita ng mga kababayan natin. Ngayon, tila ba nagpapaawa na etong si Congressman Leviste. Nauna na po niyang sinabi na siya nga ay, or pinagbabantaan siya daw ay medyo tagilid dyan sa Kongreso, kamakailan hindi siya pinagbigyan sa kanyang privileged speech. Ngayon, nagpapaawa na daw, humihingi ng simpatya sa mga tao. Itong mga ganitong klaseng politiko daw ay puro arte lang. At sigurado may ambisyon daw ito na mas mataas na posisyon. Kaya nagkakaganito. Yun nga pong ilan sa pinangalanan niya ay talagang sablay dahil katulad ni Senator Manny Pacquiao, wala naman sa 19th Congress, pati na rin si Congressman Ridon. So doon pa lang sablay na siya. Kaya mukhang napakaliwanag na ito ay peke. Dinoktor, yun yung term na ginagamit. Dinoktor etong files na sinasabi na itong si Leviste. At ang SESTE, ang pinakamatindi dyan, kaya niya daw ito ginagawa ay mukhang gusto niyang protektahan ang kanyang ina dahil nanganganib din daw na maisama or posible daw kasing maisama rin doon nga sa mga malalaki ang insertion at kailangan pa imbestigahan din. Ang sinasabi niya, may habilin na daw siya sa kanyang nanay. Yung mga ebidensya daw ay ilabas sakaling may mangyari nga sa kanya na hindi maganda. Ano ba ang ibig sabihin yan? Ito daw ay gimmick. It's a setting. Posible daw na senatorial seat ang target nga na itong si Leviste, kaya niya ginagawa yung ganito. Yan. Una na rin sinabi ng mga kababayan natin na hindi umobra kasi. Yung isa, yung si Kiko Barsaga, para hakutin, para hikayatin ang mga kabataan, 'di ba, na maniwala sa kanilang mga pautot. Kaya eto, at lumabas ang pangalan ni Leviste nga. Siya ngayon ang mukhang ginagamit ng mga Duterte para hikayatin ang mga kabataan. Mga kabataan para magalit sa nasa Malacanang. Una na rin sinabi ng mga eksperto na etong ginagawa ng isang ito ay mukhang patungo doon sa sinasabing para pabagsakin ang nasa Malacanang. Una, syempre, unti-unting sinisiraan, unti-unting gumagawa ng kung anong istorya para nga bumagsak, para nga pabagsakin ang nasa Malacanang. So, pero titignan natin kung sino sa puntong ito ang totoong pabagsak.